districts. Because But- Mr. Speaker, distinguished colleague, ang tubig po ay buhay ng tao. Pwedeng hindi ito iniinom, pero kapag ito ay ginagamit sa pangluto, pwedeng magdulot ng napakaraming sakit. Hindi lamang po pangluto, pero ito po ay ginagamit sa pampaligo. At kapag madumi ang tubig, kaakibat dito yung mga sakit sa balat. At alam naman po natin, lalo na kapag ikaw ay may bata or matanda, yung sinasabi nating extremes of age. The young and the old, yung paggamit nila ng tubig na pwede nilang malunok ay nagdudulot din ng mga sakit. Not to mention the fact that actually without water, it's very difficult to sustain a hygienic and sanitized living environment. Ito na nga, Janet Garen bumaliktad na. BBM Matamba, bulabong na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. May patama nga itong si Garen ukol sa anomalya ng flood control project at pangungurakot ng ibang kawani ng gobyerno. Garen, bumaliktad na at isiniwalat ang likod sa nangyayaring anomalya sa flood control project. BBM Matamba, bistadong-bistado na. Narito ang buong detalye. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Janet Garin, 1st District, Iloilo, for her interpellation. Honorable Deputy Speaker Janet Garin. You may proceed, ma'am. Thank you, Mr. Speaker. Is our distinguished colleague willing to answer a few queries, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Gladly. Mr. Speaker, distinguished colleagues, sa usapang tubig, and I'm referring to potable water that should service every house, every barangay, every town, and every province of what we call our country and our motherland, the Philippines. Sa usapan pong serbisyong tubig, on a macro perspective, ilang porsyento po kaya ang pinagsiserbisyuhan ng prime water, Mr. Speaker, distinguished colleague? Mr. Speaker, as I've said earlier, there are about 1.7 million households nationwide po. Hindi po ito sa Luzon lang, kasama po ang buong Pilipinas dito, Mr. Speaker. And if we talk about 1.7 million household, Mr. Speaker, distinguished colleague, will it be appropriate to transcend that to probably around 10 million Filipinos? Pwede po mangyari yun, Mr. Speaker. It depends on the members of the family. I think ang average po ngayon, hindi po bababa sa 5 or 6 na miyembro ng pamilya. So kung ating pong imumultiply ang 1.7 million households, maybe times 6 po ito. So may possibility po na aabot po between 8 to 10 million individuals or In other words, citizens. Mr. Speaker, distinguished colleagues, nasa 10% ng mamamayang Pilipino ang pinagseserbisyuhan ng prime water. Is that a safe estimate, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, kung tayo po ay 110 or 120 million na po ngayon, siguro sa ating populasyon, pasok na pasok po itong 10 million. Kaya possible po, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi syempre malaki naman po talaga ang 10% ng ating populasyon. How about the 90% of the Filipino people? Are they being served by cooperatives or the private sector? May we know what are the other companies serving and supposedly taking care of potable water to every Filipino household? Sa aking pong pagkakaalam, bilang kinatawan ng lungsod ng Las Piñas, dito po sa Metro Manila, may 2 pong malaking concessionaire dito, ang Maynilad at Manila Water. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. Speaker, kasi hindi naman po nakakarinig ng mga complaints dun sa mga ibang concessionaire sa ibang parte ng ating bansa. At yan, sinisigurado ko, hindi lang may prime water ang nagsisilbi sa kanila, meron naman po silang kanya-kanyang water districts, and maybe, tama po Mr. Speaker, mga cooperatives po, Mr. Speaker.
And Mr. Speaker, distinguished colleagues, sa pagkakaalam niyo po, kagalang-galang na representante ng Las Piñas, kung titingnan po natin ang laro ng negosyong tubig, is it safe to say that there are apparently monopolies locally existing, paving way for, let's say, an excuse of delivering the not so expected services? My apologies, Mr. Speaker, I'm being very diplomatic in what I'm saying, pero linawin na lang po natin, sa pananaw niyo po ba, meron po bang lokal na mga sinasabi nating monopoliya? At kaya ang sa usaping tubig, minsan walang pakialam yung mga negosyanteng nalilink dito dahil wala namang kompetisyon. Is it safe to say that, Mr. Speaker, distinguished colleague? Mr. Speaker, it's very safe kasi sa totoo lang po, kitang-kita naman po natin ang serbisyo ng Prime Water sa issue ng kanilang concession agreement sa LUA at sa government. Kitang-kita natin kung gaano kasama ang serbisyo na binigay nito. Ganun pa man, nakita ko po dito, nagkaroon po ng tinatawag na interest or political interest din. Kasi during the time of Secretary Mark Villar, when he was the DPWH Secretary, may papel po siya dito. Ang LUA po is under the DPWH po. Ang pagkakaalam ko po, Mr. Speaker. My apologies, Mr. Speaker. I missed that word. Merong bill? Meron pong koneksyon ang DPWH sa Local Water Utilities Administration. It is under, ang kasama po sa miyembro ng, I think the chairman of the board ng LUA is the DPWH Secretary. Kaya nga po, hinihiling ko po, kung may dapat po tayong baguhing batas, doon po sa grupo ng LUA, yung composition po niya. Kasi ang nangyari po dito, during the time of Secretary Mark Villar, doon po dumami yung mga concession agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Mr. Speaker, distinguished colleague, tama po ba ang pag-intindi ko sa ating kagalang-galang na representante ng Las Piñas? Pagkaintindi ko, you are implying na nagkaroon ng posibleng conflict of interest dahil meron tayong representante na related doon sa mga negosyanteng pumasok sa usaping tubig. Is that what is being implied, Mr. Speaker, by our distinguished colleague? Definitely, Mr. Speaker, wala pong kaduda-duda. At Andito po sa mga lugar na ito, Mr. Speaker, distinguished colleague, sa sinasabi niyo pong nagkaroon ng, how do you call that, a water concessionaire? water concession agreements, ang mga local water districts with Prime Water. Sa mga Mr. lugar pong napag-uusapan, meron pa po bang ibang player o ibang negosyante sa tubig na pumapasok or wala na? Sa buong Pilipinas po, hindi lang naman po Prime Water. So ibig sabihin, meron pong iba pang. Mr. Speaker, my apologies. Let me rephrase my question. Doon po sa mga lugar na sinasabi nyo na allegedly hindi maganda ang serbisyo ng Prime Water, dito ba sa mga concessionaire areas na ito, meron po bang ibang pumasok or is exclusively the joint venture between the local water utility company or cooperative and Prime Water? Wala po tayong impormasyon tungkol dyan, Mr. Speaker. At maari pong meron naman po sigurong iba na gusto ring mag-supply ng mga... What I mean, Mr. Speaker, distinguished colleague, doon po sa mga lugar na nabanggit nyo kanina, and we're talking about the current situation, sa mga lugar na pinasok ng Prime Water, kaakibat ang lokal na water utility, doon po sa kanilang pinagseserbisyuhan, meron po ba silang competitor or wala po, Mr. Speaker? Mr. Speaker, as I've said earlier, wala po tayong impormasyon tungkol dyan. At tingin ko po, malaki po ang papel ng local government units dito at ng LUA kasi po sila po ang nagga-guide doon sa mga water districts sa buong Pilipinas. At tingin ko po, matitiyak natin yan pagdating ng report ng LUA na ibibigay sa Presidente. At the same time, an investigation
that warrants this problem of our country, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, yung atin po bang kagalang-galang na representante from Las Piñas, meron po ba kayong datos with regards to the price comparison? Magkano po ang binabayaran ni Juan at Maria de la Cruz kapag sila ay under sa prime water? Or magkano naman ang binabayaran nila kapag sila naman ay nasa ibang lugar na hindi covered ng prime water? Ang aking pong datos na hawak ngayon ay yung minimum charge po na ginawa po sa bayan ng Mekawayan, Bulacan, kung saan sumisigil ng 355 pesos and 71 centavos for a 7 cubic meters regardless of usage po, Mr. Speaker. And how is this, Mr. Speaker, compared to other providers? Ang problema po dyan, Mr. Speaker, regardless of usage. Ibig sabihin, fixed lang po yan. Pwede pong walang tulo, pero may bayad pa rin, Mr. Speaker. Kaya nga, Mr. Speaker, distinguished colleagues, how do we compare this with other providers? With the data that is being provided by the distinguished colleague, kumusta naman po doon sa ibang providers? And I'm saying like, ito yung lugar, prime water dito. Ito naman yung isang lugar, hindi siya prime water. Kumusta po ang comparison ng presyo, ng bayarin, or ng billing ng kabahayan or industriya? Mr. Speaker, sa totoo lang po, wala po akong informasyon o natatanggap na informasyon tungkol sa reklamo, tungkol sa mga ibang concessionaires. Alam niyo po, ang pag-iisip ng mga kababayan natin ngayon, magkaroon ka lang ng tulo, ng tubig. Minsan kahit mahal siguro ang sinisingil, pero importante yung supply. At ito ay nagagamit, pwedeng inumin, pwedeng pampaligo. Yun po ang question dito, Mr. Speaker. At tingin ko, sa darating na mga panahon sa ating gagawing investigasyon, maiimbita natin ang mga kababayan natin kung ano bang naging experience nila. At doon, maibabatay natin ang ating gagawing mga batas, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, distinguished colleagues, naintindihan ko po, maraming lugar na maski may tubig, talaga namang hindi iniinom yung tubig galing sa gripo for fear that it is not as safe as filtered water. Okay, medyo given po yan, although we really aspire for a country that will have potable and drinkable water. However, if you are in an urban center, medyo mahirap-hirap nga po yun. Pero isa-isahin po natin, ano po ba, kasi palagi natin naririnig may mga reklamo, ano po ba, Mr. Speaker, if the Honorable Gentleman from Las Piñas can again make a rundown about the complaints? So, una, ano po ba? Is it kulay ng tubig? Or is that supply of water? Is it the quality of water? Ano po ba ang mga ito para po natin isa-isa? Number one po, mahina po ang tulo or wala ng tulo ng tubig. Kung meron po, madumi po ito, may kulay, may mga Ano po ang kulay, Mr. Speaker? yellowish po ito, kalawang po ang kulay nito, at may mga particles po na lumalabas doon sa gripo, Mr. Speaker. So hindi naman po siya brown, hindi siya itim, kundi yellowish po, Mr. Speaker. Hindi ko po matiyak, pero nang nakita ko po doon sa mga video yung pinapanood ko, napanood ko po doon kagaya doon sa Rappler at sa iba pang mga social media outlet po na napapanood natin sa TikTok, sa Facebook, kitang-kita naman po. Hindi naman po green, Mr. Speaker? Ano po? Hindi po berde? Wala naman po akong nakitang Pula. berde. Wala po. Wala naman pong pula. Oo. Mr. Yeah, so Speaker. Mr. Speaker, sinasabi ko lang just for the record, it's not related to any political color. Hindi po dilawan ang tubig ng prime water. But moving forward, Mr. Speaker, so we are focusing on two. Walang lumalabas na tubig, or kung may lumabas man na tubig, kulay yellow ang lumalabas na tubig. Yellowish po. May nakita po ako, brown din po. Meron At, ding brown. Kulay kalawang po. Kulay kalawang. Opo. Mr. And Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, will our honorable colleague recall or does he have the data
Kailan po nagsimula ang mga concession na ito? Nagumpisa po yan, dumami po, ako po ang pagkakaalam ko, dumami po ang concession agreement between 2016 o kung saan po hanggang about 2021, Mr. Speaker. Will our honorable colleague, Mr. Speaker, be aware magkano po ilan po or how long po usually yung window period for a concessionaire to be able to adjust and provide acceptable potable water for its consumers? Usually, ilang taon po ito? Kindly repeat, Mr. Speaker. Alam po ba, may datos po ba, Mr. Speaker, yung ating kagalang-galang na representante ng Las Piñas, ano po ba ang accepted window period for a concessionaire to provide clean and acceptable potable water in the industry? Ito ba isang taon, 6 months, a few months? Ano po ba ang industry practice? If he has any data. Kasi kung wala po, I believe this is also one aspect that should be looked into. That whenever government or LUA approves a concessionaire, whether a joint venture or an entity, dapat may time-bound siya. Kasi yan po yung mga dapat nating tingnan. At kapag ikaw ay hindi time-bound, at kapag ikaw lumampas sa ibinibigay na panahon, pwede ka namang either i-penalize or mawawalan ka ng karapatan na singilin yung iyong mga consumers. This can actually be looked into, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tama po ang sinabi ng kagalang-galang Garin. Kung titingnan po natin ang mga concession agreement, usually po, tinitake over po nila yung mga water district. May mga existing po doon na supply na po ng tubig ang mga water district. At ang balita ko po, like sa Dasmariñas, Cavite, pinakamalaki pong supply ng tubig ang binibigay ng water district ng Dasmariñas, Cavite. After po ng tinake over ng Prime Water, nagkaroon na po ng malaking problema ang water district ng Dasmariñas. So, tama po kayo. Kailangan po yan doon sa concession agreement. Very specific Mr. po. Speaker, with due courtesy to our colleague, may nasabi ka kasi na nung hindi pa siya na ibibigay sa iba, maganda ang serbisyo. May I know, Mr. Speaker, distinguished colleagues, what were the parameters that paved way to opening various local water cooperatives to a joint venture with a private entity or with another business entity, and in this case, Prime Water? Ano po ba ang naging rason? Was it because of expansion? Was it because of difficulty in surviving? Was it a purely business decision? Ano po ba ang naging rason sa pagkakaalam nyo or sa narinig nyo? Ang pagkakaalam ko po at ang aking narinig, ang isang malaking kumpanya, kagaya ng Prime Water, siguro na-entice po or naakit po ang mga local water district. Kasi po pinangakuan po sila ng improvement ng serbisyo ng kanilang local water district. At ang nangyari po, hindi naman po natuloy yung mga pangako, yung pagpapalit ng mga gamit sa May pagsusupply we ng have tubig. the specific promises, Mr. Speaker? Ano po ang mga pangakong napako? Ay doon po sa aking nababasang mga report, na sinasabi po na yung Prime Water daw, pinangakuan po daw sila na gaganda ang serbisyo ng kanilang patubig. At bandang huli po sa investigasyon na ginagawa at sa mga press releases po ng LUA, ang mga complaints po ng mga consumers or ng mga... So the promise, Mr. Speaker, is gaganda ang serbisyo, and this means like more potable water available or cleaner water? Actually, supply po ang importante. Supply, potable siguro, but I am not privy, Mr. Speaker, to the concession agreements of these water districts. Because, But- Mr. Speaker, distinguished colleague, ang tubig po ay buhay ng tao. Pwedeng hindi ito iniinom, pero kapag ito ay ginagamit sa pangluto, pwedeng magdulot ng napakaraming sakit. Hindi lamang po pangluto, pero ito po ay ginagamit sa pampaligo. At kapag madumi ang tubig,
kaakibat dito yung mga sakit sa balat. At alam naman po natin, lalo na kapag ikaw ay may bata or matanda, yung sinasabi natin, extremes of age. The young and the old, yung paggamit nila ng tubig na pwede nilang malunok, ay nagdudulot din ng mga sakit. Not to mention the fact that actually without water, it's very difficult to sustain a hygienic and sanitized living environment. With this, Mr. Speaker, marami po ang datos na naibigay ng ating kagalang-galang na representante sa Las Piñas, pero marami po ang datos na kailangan din nating malaman dahil this happened for a purpose. Maybe there are lapses in the parameters by which concessions are being given. Maybe there are also lapses in how the government protects its people. And in this case, kailangan natin matingnan, kapag ang serbisyo ay pinangako, dapat meron niyang time-bound. That you have to produce that within a specific number of months. At kapag hindi ito napatupad, saan naman mapupunta? Meron bang mapupuntahan yung taong bayan? Will the government be there to serve as the angel who will lift the problem of our people? So, Mr. Speaker, with the indulgence of our distinguished colleague, may I put forward a proposal that in the course of the investigation that they will be conducting or the appropriate committee will be conducting, may we point out accountability. May we also point out, kasi madaling magpa-imbestiga eh. But the problem perceives and prevails, ano ang mangyayari sa taong bayan? While we are investigating saan sila pupunta, sino ang mag-handle ng serbisyo? Sino ang kailangang, will it be safe to say that the government or somebody else can come to the rescue? Yung mga bagay-bagay na ito, dahil hindi na pwedeng humahaba pa. At baka naman merong tulong na kailangan yung private concessionaire na hindi na ibibigay sa kanila. Because we have been hearing a lot of complaints right and left, basically with prime water, pero marami ring iba. But then at the end of the day, what is very important is that we put an end to this problem. Because water is life, Mr. Speaker. So if our honorable colleague will be amenable, may I propose that we review the powers of the Local Water Utilities Association, LUA. May we also review which government agency is answerable if the minimum requirements of a potable water supply is not complied with. And may we also review the processes by which rates and billings are determined so that every Filipino family will not be disadvantaged to the extent of what they have paying. Mr. Speaker, distinguished colleague, paulit-ulit natin naririnig yung Clean Air Act, Clean Water Act. Napaka-istrikto ng mga ahensya ng sangay ng gobyerno na nag-i-implement dito. But the very basic problem of potable water remains unresolved. My salute, Mr. Speaker, to our colleagues who is very brave enough to stand up. I am not pointing at a specific business entity, but what I am clamoring is a solution that will put an end to a grave problem that many Filipino families are continuously facing. I hope, Mr. Speaker, that I get the commitment and the wisdom of our gentleman, of our good colleague from Las Piñas. Mr. Speaker, I would like to thank the Honorable Garin for her manifestations. At sana po, lahat po ng mga suggestions ay maisama natin sa darating na investigasyon dito sa ating resolusyon na gagawin po dito. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Garin.